At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na si Solo Leveling Chapter 52. So ayan, bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so kanina nga ay dito tayo natapos sa pagtakas ni Kim Chul dyan sa mga Yaki. At so now ang continuation yan is dito naman na sa loob pa rin ng kagubatan, pero etong si Kim Chul nakatakas na siya ng bahagya dyan sa mga Yaki. Pero tuliro na etong si Kim Chul dyan at sinasabi niya nga dito sa sarili niya na ano ba to, dahil ba to sa lamig kaya siya natalo. Pero hindi raw, natalo siya dahil ilang araw na nga raw siyang gutom. So ibig sabihin ay wala nang lakas etong si Kim Chul para lumaban sa mga halimaw, kaya natalo siya. Pero sa paglalakad nga dito ni Kim Chul ay biglang bumungad sa kanya etong napakaraming patay na ng mga ice bear. So dito nandilat yung mga mata ni Kim Chul at ang sabi niya nga dito, kaya pala nagtataka siya, wala siya na-encounter kahit isa na ice bear kasi nga mga patay nang itong mga to. So ang sabi pa nga dito ni Kim Chul na ano to, yung grupo ni Jinwoo yung pumatay, yung tumapos sa mga ice bear na yan, imposible mangyari yun. Hindi nila kayang gawin itong bagay na to kasi nga beyond yan sa ability nila. So kaya ang naisip ni Kim Chul dito, sigurado may mga Yaki sa paligid at sila yung pumatay dito sa ice bears na nga na to. So kaya nga dito, takbo na ulit itong si Kim Chul. Sabi niya nga dyan, dapat makaalis na siya kagad sa area na to bago pa dumating o aabutan siya ng mga Yaki. At so after nito ay dito sa kabilang banda sa side nila Master Baek ay nagkakainitan na nga silang dalawa ni Wang Dong. At eto nga, labas na ngayon Master Baek itong kanya mga koko at pagkatapos nga niyan ay dito nagkakaanuhan na yung dalawa. Sabi nga dito ni Master Baek, ano, gusto mo bang ituloy ito? At sagot naman ito si Wang Dong, sabi niya nga dun, sige, anytime, sabi ng ganyan. At din dito ay bigla nagprepare na, naglabas na ng mga kidlat-kidlat etong dalawa na to dyan sa mga kamay nila. At pagkatapos nga niyan ay dito sugod na etong dalawa sa isa't isa. Then after niya is BAM! So dito salpukan na etong dalawang rank S na nga na to at dito na caught up na sa impact etong sila Mr. Anjan. So grabe, ang lakas ng impact nung pagkakasalpukan ng dalawa dyan. Pero after nga niyan dito usok-usok na nga sila at biglang salita ngayon etong si Wang Dong. Sabi niya nga dyan, hindi na masama, napigilan mo kami, sabi niya ganyan. At labas na kasi dito etong si Woojin dyan. So inawat niya itong dalawang rank S na to. So ang lupit niya, ayun, hawak-hawak niya yung kamay dito ni Master Baek habang dito sa kabilang banda si Wang Dong pinigilan niya yung suntok. At so dito salita eto si Woojin, sabi niya nga dyan, kung hindi nagpigil ng lakas o hindi binawasan ng dalawa na yun yung lakas nila just in time ay wala na yung mga braso niya, bali-bali na nga raw yan, sabi niya ganyan. At dito ngayon galus-galus ngayon yung mga kamay ni Woojin. Pero salita na ito si Woojin at ang sabi niya nga dyan na siya talaga yung unang nagsuspecha dyan kay Jinwoo na nara-awakened na nga siya. Pero nung tinest nila itong magic nga ni Jinwoo 2 months ago yung nakakalipas ay ganun pa rin naman, walang nagbago sa kanya, rank E pa lang siya o rank E pa rin siya. Pero dito nga sa loob-loob ngayon ito ni Mr. An, so grabe, pagod, lumong-lumo ito si Mr. An. Sabi na nga dyan, hindi malabo itong sinasabi nga ni Woojin dyan patungkol kay Jinwoo. Pero dito tuloy pa ni Woojin na unfortunate naman talaga yung nangyaring pagkamatay nung kapatid ni Wang Dong. Pero hindi talaga kayang gawin nga raw ni Jinwoo na mapatay yung kapatid niya tapos kasama pa yung buong team kasi nga beyond yun sa ability o kakayanan ng isang rank E. So tingin nila talagang mahina si Jinwoo. At din eto nga sagot na itong si Wang Dong. Sabi niya nga dyan na alam niya naman at ang posible nangyari dito ay talagang tinrap yung kapatid niya o yung grupo ng kapatid niya at doon pinatay sila. At siguro nga raw yung suspect nito nagmula doon sa Eugene na architecture kung tawagin. So siguro isang grupo rin yun. Pero ito nga, sagot ng si Woojin, sabi niya, so kung ganun ay dapat hindi na itong si Wang Dong yung mag-obsess pa sa paghahanap o paghahunt nga dyan kay Jinwoo kasi nga alam naman nila parehas na hindi nga kayang gawin ni Jinwoo yung
mapatay yung kapatid niya. So dito sagot, ito si Wang Dong sabi niya nga dyan, oo alam niya, ginagawa niya lang daw excuse talaga yan para makapatay ulit siya ng tao, sabi niyang ganyan. At so dito tingin-tingin lang, ito si Wujin di siya nakakibo at then after nga niyan, ay eto na talikod na. Ito si Wang Dong, sabi niya nga dyan na wala na yung mood niya sa pakikipaglaban kaya alis na siya, tutulog na lang siya, sabi niyang ganyan. At then pagkatapos niyan, ay baling ngayon si Wang Dong dyan kala Mr. An at sabi niya nga dito, ngayon lang kayo nakakita ng dalawang rank S na nagsalpukan. Pero eto nga, tatahitahimik itong si Mr. An at sa loob-loob na nga dito na sa kanilang lahat dyan, siya lang yung nakakaalam kung gaano kalakas si Jinwoo. At then, ay pagkatapos nga dito sa side nila Master Baek, ay balik naman dito yan na sa grupo ni Jinwoo at eto nga, yung mga kasama niya, tatawa-tawa lang, relax lang. So kain-kain lang sila dyan. At eto, chismis-chismis lang sila. Pero, biglang dating na nga dyan sa harapan nila. Eto si Kim Chul at eto nga, samaran tingin ni Kim Chul ngayon dyan sa grupo ni Jinwoo. So ang sabi niya nga dyan, yung nangyayari dito? Kasi nga, mga lower rank lang daw itong mga to, pero bakit buhay pa sila hanggang ngayon? So parang sama na ugali dito ni Kim Chul. At dito nga nakikita niya na kompleto sa gamit. Itong sila Jinwoo. So meron silang pagkain, tapos meron pa silang mga panlamig, ganyan. So kaya dito, ay sa isip-isip na to ni Kim Chul, kundi nga daw sana ng lalamig yung mga kamay niya. O hindi, kung di siya gutom, ay madali nilang sana malabanan at matatalo yung mga Yaki. At eto tuloy niya pa, na ibig sabihin, itong grupo nila Jinwoo, ay talagang may mga equipment sila, may mga gamit sila kompleto. Pero, sinisecret lang nila, ibig sabihin, tinago lang nila para sa sarili nila. So kaya nga dito nagalit itong si Kim Chul at biglang tinawag niya. Etong mga to, sabi niya nga dyan, hoy kayo dyan, sabi niya ganyan. At dito, lapit ngayon siya. So tanong ngayon, itong mga kagrupo ni Jinwoo, sabi nga nila, ano yung nangyari dito kay Kim Chul? Bakit siya nandyan? So ito sagot, itong si Kim Chul, sabi niya nga dyan, nandito siya kasi nga, na-wipe out na yung kanyang grupo dahil kulang nga sila sa gamit at gutom na nga sila, sabi niyang ganyan. So ito nga pinupunto niya, kung hindi sila sana gutom at kompleto yung gamit nila, hindi sila matatalo, hindi sila mapapatay kaagad-agad, sabi niyang ganyan. At dito tuloy pa ngayon ito ni Kim Chul na bakit sila may supply, kanino galing yan? So kaya dito napasalita na itong lalaki. Sabi niya nga dyan, ay hindi kasi yan. Tapos bigla siyang napatigil sa pagsasalita. So kaya nga dito sabi ngayon ni Kim Chul, bakit napapatigil sa pagsasalita itong lalaki na to? Ituloy niya yung sasabihin niya, may tinatago ba sila? So dito tuloy pa ngayon ni Kim Chul, hindi niya naman iniisip o sinasabi na lahat sila dyan mga kasabwat. Ang gusto niya lang malaman kung sino yung nagtago ng mga supply na nga na to. At kung sasabihin nga raw nila yung totoo, sige papalagpasin niya itong pangyayari na to. Pero ang tuloy niya pa nga dito, na kapag hindi nila sinabi kung sino yung nagtago ng mga supply na yan, ay i-consider ni Kim Chul na lahat sila kasabwat at sila yung dahilan kung bakit nga namatay yung mga kasamahan ni Kim Chul. At eto bibilang nga siya ng 3 para sabihin ng mga to kung sino yung salarin. At now eto bilang siya, sabi niya nga dyan 1, 2, at eto labas niya na itong espada niya, parang kung sakali aatakihin niya na o tatapusin niya na itong mga kasama ni Jinwoo. At eto tingin ngayon dyan, etong si Kim Chul at sa loob-loob niya, ang malamang nito yung salarin dyan ay etong babae. Kasi nga raw ay kung matatandaan ninyo, di ba lumipat ng grupo etong babae na to. So dapat dun yan sa side ni Kim Chul, pero lumipat nga siya dun sa side ni Jinwoo. So sa isip-isip na to ni Kim Chul, kaya siguro lumipat itong babae na to kasi siya yung may dala-dala nga, siya yung merong supply at yung supply na yon konti lang. So kaya pinili niya yung grupo ni Jinwoo para ma-preserve yung supply na meron siya at di ngayon kaagad maubos kasi konti lang yung kasamahan dyan ni Jinwoo. So kaya etong babae yung salarin, sabi niyang ganyan. At eto sigaw na ito si Kim Chul, sabi niya nga dyan 3 at sa loob-loob niya nga, ikaw Miss Park, ikaw yung dahilan kung bakit namatay yung mga kasamahan niya. Dahil nga yan sa hindi niya shiner yung mga pagkain dyan. Pero biglang may nagsalita at sabi niya nga dyan 4, hanggang 3 lang yung bilang nga dapat nito ni Kim Chul. At then pagkatapos nga niya, Miss Bam. So dito dating ngayon etong si Jinwoo at binatukan niya ng pagkalakas-lakas nga etong si Kim Chul ngayon dyan. At then pagkatapos nga nito, Miss Blagag. So dito gulong ngayon etong si Kim Chul, tinapon siya papunta dyan sa may puno. Sabay salita na nga dito etong si Jinwoo at ang sabi niya nga dyan na sino daw ba yun ang iwan at pinabayaang mamatay yung mga kasamahan niya.
at ngayon babalik tapos may dala-dala pang pabigat. At so kaya dito nagugulat yung mga kasama ni Jinwoo. Sabi nga nila, teka lang, ano yung sinasabi mong pabigat dyan? At so kaya ito, tingin ngayon sa may open field. Ito si Jinwoo, sabay sabi niya nga dyan na hoy kayo dyan, tanggalin nyo na yung stealth mode nyo kasi nga di uubra yan, masyadong malakas yung kapangyarihan nyo, kumbaga umaapaw yung aura nila. So dito biglang labas na ngayon dyan, ito paunti-unti, itong anino na nga na to at ito salita na, ito si Jinwoo sabi niya nga dyan, aba napaka-chilling naman ng kapangyarihan yan, sabi niya ganyan. At then after nga yan is labasan na nga ngayon dito itong mga yaki kasama na itong leader na nila. At so dito salita na itong leader nila at ang sabi nga niya dyan na tama yung report sa kanya na may isa nga nakagamit-gamit dito sa mga basura na to, sabi niya ganyan. So dito salita itong si Jinwoo sabi niya nga dyan, hoy teka lang ikaw, tinawag mo ba kaming basura, sabi niya ganyan. At so dito reply itong si leader sabi niya nga dyan, aba alam mo kung paano gamitin o paano magsalita ng sa lingwahe namin, nakakausap mo kami, sabi niya ganyan. At ito nagugulat tuloy itong si Jinwoo, sabi niya nga sa loob-loob niya, ano to, paano niya nga nagagawa na makipag-converse dito sa mga yaki na to, sa mga halimaw na to? So dahil daw ba yan sa system? So itong babae sabi niya nga yan, teka lang, nagagawa mo silang kausapin. So lahat sila dyan medyo nagtataka, but then ay eto nga biglang turo ngayon ng leader na to, etong isang yaki, sabi niya nga dyan, teka lang, meron akong gustong i-introduce o ipakilala sa'yo at nagkita na kayo nito, sabi ng ganyan. At eto nga yung yaki na nagsenyas dyan o sumigdal kay Jinwoo, napapatay niya si Jinwoo. At dito sinasabi nga ng leader na gustong kalabayan ng yaki na to, yan si Jinwoo kasi nga malakas si Jinwoo. But then maya dyan is back. So dito habang nagsasalita pa itong leader ay ayun tanggal na itong ulo ng yaki na nga na to. At then pagkatapos nga niya is back. So dito, bagsak etong yaki at ayun, tanggal ngayon yung ulo niya. So pinugutan kagad ni Jinwoo etong yaki nito. So grabe gigil eto si Jinwoo dyan. Pero ang bilis masyado ng kilos ka o ng galaw dyan ni Jinwoo. Napunta kagad siya dito sa leader ng mga yaki. Nagsasalita pa lang yan. At then dito salita si Jinwoo, sabi niya nga dyan, ano, may sasabihin ka pa ba, sabi niya ganyan. So dito tingin etong leader sa kanya, sabay biglang ngiti ng parang pagkademonyo etong yaki na nga na to. At sabi niya nga dyan, napaka-amusing na ito ni Jinwoo. At then pagkatapos niyan, yan guys, so hanggang dito lang itong chapter na to. At so ayan, pasensya na guys, ngayon lang. Pero ayan, maraming salamat sa panonood dito kay Solo Leveling natin. Ayan, so kung natripan nyo itong video natin, ay huwag nyo pala kalimutan mag-iwan ng like. So yun lang naman at ulit, ay maraming salamat. So lagi mag-ingat, God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.